Kung ayaw mo magkapera, hindi para sa itong video na to. Kaya scroll na. Oops! Di umalis. Siyempre, sino ba naman ayaw magkapera, di ba? Pero ito muna ang kwento mo. Picture this. Sweldo na, nakauwi ka na, pagod sa trabaho, naisipan mong mag-doom scroll habang nagre-relax. Tapos, biglang nadaanan mo yung favorite influencer mong streaming ng laro niya sa online casino. Ang saya-saya niya kasi nananalo siya ng malaking pera. Naisip mo, buti pa siya, ang bilis magkapera. Samantalang ako, 8 oras na sa trabaho, minsan OTY pa. Tapos ang sahod ko minimum wage lang. Kung subukan ko kaya, total 1 beses lang naman. A few moments later. Yes! Yung pinuhunan mo, dumoble na. Naisip mo, aba, makapag-upgrade na ako ng motor. Mabibili ko na gusto ko. Ang sarap manalo! Total, mukhang swerte ko ngayong araw. Taya ko na lahat to. Ang kaso, nung nakita mo yung huling bara mo, parang matatalo na. Kinabahan ka tapos pumasok na sa isip mo mga bayarin. Eto na asawa mo naghihintay na ng sweldo. Anak mo nanghihingi na ng baon. Dahil natalo ka, wala ka na mabibigay. That's the brain's reward chemical. Kaya parang ang saya, ang swerte. Ang pakiramdam mo, malapit na. Konti na lang. Pero ang tricky dito, random ang panalo. Hindi mo alam kailan susunod. Kaya babalik ka. Lagi kang umaasa. You start chasing the next win. And without noticing too, you start chasing your losses too. Kwento to ni Carlo, 28 years old, IT professional. Nagsimula lang din siya dahil napanood niya yung influencer na nanalo ng 50,000 sa stream. First week, panalo siya. 10,000 agad. Ang sarap sa feeling. Kasi parang, uy, baka ako na to. Pero as time passed, mas madalas na siyang talo. Hindi niya napansin, balik siya ng balik. Hindi na para manalo, kundi para bawiin yung natalo niya. Lagi niya nang sinasabi sa sarili, last na to. Baka next round, bumalik na ang swerte ko. Later on, natuklasan niya through a research paper ng National Center for Responsible Gaming na ang nangyayari sa kanya ay tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung sistema kung saan ang rewards ay random. Hindi mo alam kung kailan darating. At dahil doon, nahihirapan kang tumigil. Anong pwede nating mapulot sa kwento ni Carlo? Well, lahat tayo pwedeng mahuk sa ganitong sistema nila. Kung iniisip mo palang nasubukan, real talk. Madaling pumasok, mahirap makaalis. Gambling apps are designed para eventually matalo ka. Ang pinaka-safe, huwag mo na lang simulan. Kung feeling mo stuck ka na, first step, aminin mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. Kausapin mo ang taong mapagkakatiwalaan mo. Unti-unti mo balikan yung mga good habits mo bago ka nagsimulang magsugal. Alalahanin mo kung para kanino ka nagsusumikap. Baka pamilya mo na ang kailangan mo alalahanin, hindi ang jackpot. Kung dati kang nalulong pero nakakaiwas ka na, celebrate that. But don't be complacent. Kung sugal ang naging escape mo, palitan mo ng new routine na mas healthy. Tapos, avoid the triggers, especially content creators na nangiinganyo. And then lastly, recovery is not a switch. It's a daily decision. Kaya araw-araw you have to decide, today, I will do something better. Remember, kung ang isang bagay ay madali mo lang na nakuha, mag-isip ka na. Nothing worth having comes easy. Ikaw ba ang naglalaro o ikaw na ang pinaglalaroan? Kung may kakilala ka o ikaw mismo ay may gambling-related distress, humingi ng professional help. You're not weak. The system is just built strong.